Upang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. So ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan at welcome back ulit sa ating vlog ngayong araw na ito. At siyempre kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan i-like at i-share ang video na ito. So ito guys, sa lahat po nating mga kababayan ngayon, ang latest video po natin ngayon mga kababayan ay patungkol po dito sa pagbebenta ng NF rice sa murang halaga. At ayon nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon dito mga kababayan, nalugi umano 112 million ang NFA matapos ibenta ang bigas sa mga negosyante sa murang halaga, 25 per kilo mga kababayan. Grabe ang laki po ng nalugi ng NFA rice dahil sa pagbibenta po ng murang halaga. So ito po mga kababayan ay inaksyon na naman kaagad ng ating mahal na Pangulo. Sinuspindi na po ang mga sangkot at umabot nga ito sa 139 na ang nasangkot dito mga kababayan at sinuspindi na habang ito po iniimbestigahan ang pangyayari kung ano ba ang ginawang maniobra ng mga opisyal na ito. So ito po mga kababayan, hindi bababa 112 million ang pagkalugi ng National Food Authority matapos maibenta 150,000 na sako ng bigas sa halagang 25 per kilo lamang sa mga negosyanteng ayon sa grupo ng mga magsasaka. So tayo ang kawawa rito mga kababayan. So dapat lang talaga na suspindihin sila at patungan ng mabigat na parusa para hindi natularan sa mga ganitong mga kababayan. Dapat talaga matindi ang kaparusahan ng mga ito. Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan. Para hindi natularan. At ayon pa nga rito mga kababayan sa mga anti-Marcos, mukha na namang isinisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nag-appoint siya ng corrupt na tao. Hindi ko kasalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos yan. Kasi nilagay sa dyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala siyang background record na korupsyon. Siya ay inilagay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil may tiwala sa kanya. Yun nga lang kasi mga kababayan, sinira niya ang tiwala ng Pangulo. Gumawa ng ganitong pangyayari. So ito po mga kababayan, hindi po ito kasalanan ng ating mahal na Pangulo. Baka mamaya naman, isisi na naman ng mga anti-Marcos na ito kay Pangulong BBM. Sumatik yan. Sigurado ako dyan. Kung ang naiya nga, surot, ay isinisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa kaya? Okay lang sana na mga kababayan kung ibinenta ang bigas sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare, Development at Kadiwa dahil ito ay makikinabang sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero ibinenta ito kasi mga kababayan sa mga negosyante. Biruin nyo po mga kababayan, magkano lang per kilo ang NFT. So ito pala mga kababayan, binanggit niya na ang NFA ay bumili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka sa halagang 23 kada kilo. So ito po mga kababayan 23 per kilo palay yan. Palay yan mga kababayan. Hindi pa po yan bigas. No, binili po ng NFA sa ating mga magsasaka ng 23 per kilo. Tapos nung nabigas na siya mga kababayan ay ibinenta na lang ng 25 kada kilo sa mga negosyante. So mga kababayan, hindi kaya malulugi ang gobyerno.
Biruin nyo mga kababayan, palay, 23 per kilo ang bili sa ating mga magsasaka. Tapos ibinenta naman ng 25 per kilo. Kung sa palay mga kababayan ay 23. Tapos nung bigas na ay ibinenta na ng 25. So may 2 piso lang po ang agwat sa palay at sa bigas na. So yan mga kababayan, ang 1 kilo ng palay kapag binigas mo ata yan, ay wala pa ata isang kalahating kilo yan mga kababayan. Hindi ata aabot ng 1 kilo. Kasi siyempre alam din natin yan kasi dati mga kababayan, pag ako'y siyempre galing din tayo sa pag tayo ay nagpapagiling ng palay natin, ang 1 sako mga kababayan ay umabot lang ng kalahating sako. So asahan na po natin kalahating kilo. Tsaka hindi kasi nila binenta sa mga kababayan, ibinenta nila sa mga negosyante. So negosyante, ang binintahan nila, ibig sabihin, ang kawawa tayong mga Pilipino. Baka mamaya hinalo ng mga negosyante na yan sa kanilang mga binili na bigas na hindi po NFE. Kasi kadalasan po ngayon sa mga nakikita natin, kasi tayo, alam na alam natin yung amoy ng NFE sa mga normal na bigas. So minsan hinahalo Ganun po ang nangyayari dyan mga kababayan. Ang Pangulo natin sobrang busy na po mga kababayan. Kakagaling lang po sa Australia, tapos pagdating po dito, ganito po ang nangyari. So tama lang na suspindihin kayo at bigyan kayo ng pataw na hindi lang suspindi. Sana mabigyan pa kayo ng magandang parusa para hindi na kayo gayahin pa ng mga iba pang ahensya ng gobyerno. Kung ang 150,000 na bags ay sangkot dito, ibig sabihin po ay aabot po ito ng 112 million ang pagkalugi ng NFA. So biruin niyo po ito mga kababayan ang laki. Ito wala mga kababayan Ayan. Ayon pa dito mga kababayan, may binanggit pa dito ang farm gate price ng palay at bumaba na sa pagitan ng 22 at 23 kada kilo para sa sariwang palay. Sa pagitan naman ng 26 at 28 kada kilo para dry palay mula sa dating 28 hanggang 30 kada kilo. So ito pala, pag hindi pa nabilad yung palay, pagka-harvest pa lang benta mo kaagad, 23. Pagka nabilad na, so dati po siya ay hanggang 30, 28, ganyan. So mas malaki pala pagbilad. So yan kasi ang ng ating mahal na Pangulo, matulungan ng ating mga magsasaka. Kaya bibilhin ng gobyerno ang palay ng ating mga magsasaka sa mahal na presyo. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi naman palugi pag ibinenta. Para naman na kahit papaano ay may balik ang PR ng gobyerno. Katulad yan, binili niya ng 23 per kilo ang palay, tapos ibibenta mo ng 25 per kilo yung bigas. Parang ang laki ng agwat. Tsaka sana naman lang mga kababayan ay ibinenta na lang sa mga ahensya ng gobyerno. Yung DSWD, yan tumutulong. Diba? Dapat gano'n na lang mga kababayan. Ngayon, bininta pa po nila sa mga negosyante. So, sino ang kawawa po dito? Kundi tayong mga nasa baba. Ito, sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasuspindi na mga opisyal na kawani ng National Food Authority o NFP ay sangkot sa iba pang mga questionabling transaksyon kung saan sila mismo ang kumilos nang walang pag-aproba ng mas mataas na otoridad. Ayan po mga kababayan. Ibig sabihin, minamanipula nila ang mga perma. Kasi sila lang po mga kababayan ang gumawa nito. So, ayan po, ito po mga kababayan po, sinabi po ng ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. na siya ang gaganap muna bilang NFA officer charged hanggang sa matalaga na ang Pangulo ng bagong NFA administrator. So ito po mga kababayan, ano kaya ang masasabi mo dito at makukuminto mo sa ating latest video ngayong araw na ito? At ikaw mga kababayan, ano kaya ang magandang patong na parusa ang dapat sa mga ito?
Comment nyo ka dyan mga kababayan sa lahat po ng mga nakapanood po ng video natin. Salamat po.